Magandang araw po mga kabantot. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ano mga po ginagawa ninyo, nasa man kayo ngayon. Sana po okay kayo. At bagaman pahirap po ng pahirap yung buhay, sana nakakaagapay pa din tayong lahat sa hirap ng buhay, umalaban ng patas at parehas. Ang gagawa lang po ako ng reaction video tungkol dito sa napanood ko na balita sa YouTube. Actually sa YouTube na lang po ako nanonood ng ng news hindi na sa TV. Madalang na akong manood ng TV po kasi nakita ko, napanood ko yung ginawang anti-colorum operation ng MMDA. Nakapost sa YouTube ng news 2 days ago, so malamang mga Webes po sila nag-operate. Ganito po kasi, bago ko po ipakita yung balita, bigyan ko lang kayo ng konting background, ano po yung nangyari. Nagreklamo po kasi ang Joyride kay MMDA na yung kanilang pangalan, yung kanilang mga damit nila, yung mga jacket ng Joyride, pati siguro yung helmet nila ay nagagamit ng mga kung sino-sino o mga tao na hindi naman na wala sa platform nila o hindi miyembro ng Joyride na namamasada. So yun po ang naging sumbong. Nakalaruhin ko lang po para malinaw, para mamaya pag umusad yung kwentuhan natin, malinaw sa inyo kung ano yung nangyari. So ganun nga po, tinugunan o nag-respond ang MMDA sa sumbong ng Joyride, kaya sila nag-operate ng huli ng mga nangungolorum ng motor o habal-habal. Ito na po yung balita, panoorin niyo po. Pinaghuhuli ng MMDA ang mga habal-habal o rider na kolorum umano ang biyahe at gumagamit pa ng uniforme at pangalan ng isang ride-hailing company. Nakatutok si Oscar Oida. Maagang pumwesto ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force kasama ang PNP Highway Patrol Group sa may EDSA Cubao. Ang target, nangongolorum ng mga motorsiklo. Umusbong ang operasyon matapos ang reklamo ng isang ride-hailing app company na nagagamit umano ang kanilang uniforme at pangalan sa pangongolorum. Ginagamit ang kanilang helmet, ginagamit ang kanilang uniform. Yung iba naman po, they're still part of the company, pero ang ginagawa po nila, hindi nila ginagamit yung app. So kung hindi po nila ginamit yung app, hindi po nakatrack, hindi po nakabooking, lumalabas po niyan, kolorum po yan or habal-habal. Maya-maya, isa-isa nang napaghuli ang mga inireklamong rider. Upon investigation ho, nakiram lang daw po niya itong uniform niya. Kunin niya lang po yung... po naisipang gumamit ng Joyride uniform na hindi naman po kayo allowed o hindi naman po kayo Joyride biker? Para lang po sa protection. Yes, sir. sir, Sa dami ng maraming pwede kang gamitin protection sa init, Joyride talaga. Bakit sir dalawa yung helmet mo? kasi meron po akong natid sir na na kaibigan ko. Meron ding nahuling tinatakpan ng tape ang kanilang plaka. Bakit mo po tinakpan? Matagal na po yan nakatakip sir Matagal na po. Opo, pagkakuha ko pa lang po ng plaka ko. Pero kahit na, nung pagkakuha mo pa lang, alam mong bawal tinatakpan ng plaka, tama po ba? Nung una hindi po. Ang isang ito, lehitimo namang miyembro ng ride-hailing app. Pero di ginamit ang app sa pamamasada. At sa halip ay nagpakontrata. Papunta po dito 200. So wala pong booking, bayad na lang. Paliwanag niya. Nasa isip ko lang po talaga sir. Sayang din naman po kung alam ko naman po bawal. Kaya lang. Niisip ko rin po, sayang din po. Kumbaga, wala po kasi akong pagkakitaan na talaga Huwag po sana nating tangkilikin na hindi po kayo nakabook dahil hindi po tayo pasok sa insurance at mas magandang nakapag-book po kayo para insured po kayo. Hindi biro ang penalty sa mga mauhuling nangongolorum. Suspendido na ang lisensya mo ng 3 buwan, may impound pa ang motorsiklo mo at pagmumultahin ka pa ng 6,000 pesos. So ayan po mga kabantot, napanood nyo po, napakinggan nyo yung balita. Ang punot bunga ng operation na yan dahil sa sumbong ng Joyride Philippines
na ginagamit ang kanilang pangalan ng mga ibang individual para mangolorong, maghabal-habal. Kumbaga, siguro feeling ni Joyride, kung hindi dahil sa pangalan namin walang sasakay sa inyo, parang ganun ba? Yung dating sa akin po, ganun. Anyway, dagdag ko din doon sa yung nakita niyo naman yung sinabi ni Gabriel Go na parang magsasalita pa siya on behalf of Joyride Philippines, kasi sinabi niya yun nga, nangungulorong gamit ang helmet, gamit yung uniforme, gamit ang pangalan ng Joyride. Hindi ko mawari kung itong si Gabriel Go stakeholder ng ng Joyride o isa sa mga may-ari doon muna tayo sa colorum. Ano ibig sabihin ng colorum sa lengguwahe ng mga Pilipino pagdating sa transportasyon? Normally talaga ginagamit ang colorum sa transportation. Yun yung mga pumapasadang mga sasakyan na walang kaukulang permit or prangkisa na galing sa LTFRB or sa LTO na hindi dumaan sa tamang proseso. So ganito po. Ang tanong ko, ang Joyride ba ng mga motor? Kasi hindi po ako sure sila ba kumuha ng permit sa LTFRB o sa LTO, katulad ng mga Grab, yung mga kotse, mga taxi, mga jeep, nag-a-apply ba sila ng franchise bago sila makatakbo, bago sila makabiyahe, o kailangan lang nilang mag-apply kay Joyride, mag-training ng ilang araw, ipasa yung mga training pati yung sa pagdadrive ng motor, yung skills, okay na sila doon, or magbabayad lang sila ng magkanong amount, tapos good to go na sila. Hindi ko po alam kung meron pong mga miyembro ng Joyride dyan o ng Angkas, baka pwede niyo pong i-comment dito kung paano po yung proseso. Nag-apply kasi ako dati sa Angkas, hindi lang ako pumasa, bumagsak po ako sa dun sa skills, yung paliko-liko ng motor bago pa yung mag-pandemic So yun ang gusto kong malaman, kung for sure may binayaran dyan may binayaran sila, pero ang gusto ko lang punto, ang alam ko, correct me po if I'm wrong, hindi sila nag-a-apply ng prangkisa o ng kumukuha ng permit sa LTO or sa LTFRB para makatakbo, makabiyahe, o magkaroon sila ng, kumbaga sa galad may PA sila para makatakbo o makabiyahe na. Diba? Kasi kung susundan ko po yung argumento na yan ng colorum, at kung ang mga motor ng Joyride at ang iba pang mga riding apps na motor ay hindi nagbabayad o hindi nag-a-apply ng permit at prangkisa sa LTFRB or sa LTO, lalabas, colorum talaga sila lahat. Nagigets po ba yung point ko? So, para sabihin ni Joyride na nangongolorum yung iba, gamit yung kanilang pangalan. Unang-una ang tanong, base sa kahulugan sa LTO mismo, naayon sa kung ano ang pakahulugan ng LTO, ng LTFRB sa salitang colorum, kung doon natin ibabase, yan kailangan, yan yung mga hindi kumukuha ng permit at ng prangkisa. So yun nga yung tanong ko po, yung bang mga yan, mga Joyride, kumukuha mo ng prangkisa? Kung hindi, colorum sila lahat. Tapos, ang sumbong ni Joyride kay MMDA, na inaksyon na naman itong MMDA na magaling, na nga po, nangungulorong gamit ang pangalan nila, yung mga helmet nila. Unang-una, ito private ito ang Joyride So kung meron mang dapat unang dumisiplina or merong unang-unang may responsibilidad tungkol sa mga bagay na yun, sila mismo. Kunyari, kung meron silang miyembro na hindi na active, sabihin natin ng kalahating taon, isang taon, kung inisyo nyo yung mga helmet na yan, jacket na yan na libre, bawiin nyo. Nasa inyo ang burden para bawiin yan, para hindi magamit ng iba. Pero kung yan ay pinabayaran nyo sa mga sumali sa inyo, sa Joyride, kung ang helmet at jacket ay pinabayaran ninyo, labas na kayo kung sinong gagamit kasi pinabayaran nyo Yan ba pinapatent nyo ba yan? Yan ba ay nasa bylaws nyo ba yan na
Yung lang mga driver lang, yung mga rider nyo lang ang pwedeng gumamit ng helmet tsaka ng jacket. At kapag kami ibang gumamit, may nalalabag na batas. For sure, wala akong ganun. Wala akong ganun. Hindi yan ewan ko lang kung pati yan yung rights ba, yung paggamit nung pangalan, pinapatent ba nila yan o dumaan ba yan sa proseso sa DTI? Hindi ko rin po alam. Ako nagtatanong lang po. Para meron tayong idea, para hindi naman tayo yung parang nagsasalita lang dito ng wala namang basihan o walang direksyon yung sinasabi ko. Kaya ako po ito gagawa ng reaction video. Agigigil ako kay MMDA po sa totoo lang. Unang-una, bakit? Ang sumbong sa kanila ni Joyride, may mga nanghahabal-habal, may mga nagkokolorong gamit ang pangalan nila. Gamit yung helmet, gamit yung jacket. Labas na si MMDA dyan eh. Hindi mo nasakop yan eh. Ang trabaho ng MMDA po, para sa kaalaman nating lahat, patupad yung batas trapiko, panatilihin yung maluwag hanggat maaari, yung apprehension, trabaho rin nila yan. Yung trabaho nila sa traffic eh. Pero dahil huhulihin mo itong mga to, dahil may sumbong na nagagamit yung damit, yung helmet, yan ba nasa batas pa ba yan na nakakasakop sa MMDA bilang yan na responsibility nyo, obligasyon ninyo at trabaho ninyo? Parang feeling ko hindi na eh. Pero kung ang sumbong sana ni Joyride ay MMDA, kasi nakatanggap kami ng ng complaint na yung mga marami sa mga Joyride na riders namin na humihinto sa EDSA, nag-aabang ng pasahero along EDSA doon sa mga lugar na hindi dapat huminto. Minsan kumpul-kumpul sila, nakakasagabal sila sa dali ng trapiko. Kung ganun sana ang sumbong ni Joyride at inaksyonan ni MMDA, hindi problema sa akin yun. Ikatutuwa ko pa nga po yun. Pero kasi ang lumalabas kasi yung sumbong ni Joyride, personal gain lang ng kumpanya nila. Kasi bakit ka mo po? Ayaw nila naman yung nangongolorong gamit yung pangalan nila. Sabihin, bawas yung sakitan nila. Meron sila mga tauhan, mga rider na nag-go offline, imbis na nakakuha sila ng 20-25% dun sa fare, ang ginagawa ng mga ibang rider, hindi na nag-go offline na sila, nangongontrata na lang. Maaring malapit dun sa presyo, kung magkano yung presyo ng bayad, kung dadaan sila sa app, or pwede rin mas malaki ng konti. So ganun po yung maaaring nangyayari diyan sa mga nangongolorum na yan. Halos sinusunod-sunod tayo ng MMDA. Bakit po? Sang-ayon sa batas, unang-una po ang MMDA ay hindi pwedeng mag-operate o manghuli ng kolorum unless kasama nila ang LTO or LTFRB. Sa kaso po na to, sa balita na napanood natin, sino kasama nila? Joyride. Tsaka meron daw police, pero hindi ko po napansin yung mga taga highway patrol group doon sa video na yan sa balita. Diba? Ngayon lumalabas yung mga taga Joyride na for sure may mga katungkulan sa Joyride ko mga to. Yung mga naka-uniforme na napanood nyo. Samantalang yung mga kaso ng mga Joyride rider na nagtangkang manggahasa, yung mga babaeng inaaya nilang mag-check-in sa hotel, yung mga minamanyak nila. Ang hirap kontakin ng Joyride. Dahil may napanood akong sumbong kay Rafi Tulfo, kay Senator Tulfo. Ang hirap hanapin, ang hirap hagilapin ni Joyride. Tapos pagdating dyan, palibhasa, pera yung, kumbaga nawawalan sila ng kahit paano kita, kasi nga nangongoloro mo yung mismo mga miyembro nila, imbes na gamitin yung app, nangongoloro mo na. Diba? Sabihin pagdating dun sa perang nawawalan sila ng kita, andyan sila, mararamdaman sila, lumalabas sila. Diba? Nagsusumbong sila sa MMDA. Pero yung mga abala, yung mga pervision ginagawa nila, ang hirap nilang hagilapin. Ito namang si MMDA, kung bakit
bakit nirespondihan itong sumbong ng ng Joyride? Private ito eh. Ang sumbong ni Joyride, hindi po kapakinabangan ng maraming Pilipino. Sige, inaksyonan nila yung mga nangongolorom na yan. Ilan ba yung nangongolorom na yan sa motor? Ilan ba yung nahuli nila? Bari mo gumamit ka ng resources ng gobyerno. Sige, nagkaroon na penalty mo yung mga yan, nagkaroon ng multa, ng fine. Hinuli mo yung inimpound mo yung motor. Mamaya pupuntahan ko yung impound na yan. Inimpound mo to. Kikita gobyerno dahil sa penalty. Pero ibig sabihin yan ba, yung bang ginawa nyo, yung aksyon na ginawa nyo na yan, nag-operate kayo, yan ba ikinabuti ng mas maraming Pilipino? O ikinabuti lang yan ng taga-Joyride o ng Joyride Philippines? Diba? Isipin yung ginagawa ng MMDA, Diyos ko. Hindi na nila saklo yan eh. Hindi na nila saklo yan. Ano kung mayroong nagmumotor na naka-helmet ng Joyride? Ano kung mayroong nagmumotor na naka-jacket ng Joyride? Lapas kayo dyan. Hindi na sakop nyo yan. Hindi nyo na trabaho yan. Pabayaan nyo yan. Huwag nyo pakailaman yan. Ang pakailaman nyo hanggang panan nyo yung sa trapiko. Kung meron kayong dapat hulihin nyo. Pero pati damit, para itong si Gabriel Guy magsalita pa ng gano'n. Unless, isa ka sa mga may-ari ng Joyride. Kaya mo tinulungan yung Joyride na yan. Hindi po ba? Yes, yung point ko. Ang sumbong ng Joyride, hindi naman hindi naman sa ikabubuti ng milyong-milyong Pilipino para tugunan nyo yan. Kung ngayon, ito po, sa mga kolorum, dapat, sinabi ko po kanina, kasama dapat dyan ng LTO. O kung meron man silang agreement ng LTO, dapat meron pa rin visible na, kasi bawal po mang-impound eh. Bawal manghuli ng kolorum ang MMDA. Independently ha, hindi sila po pwede. Sino kasama nila? Taga-Joyride. Hindi naman taong gobyerno yung mga yon. Unang-una private yung kumpanya na yan. Meron silang kasama doon mga police, mga highway patrol group. Pero kasi ayon po sa nabasa ko, dapat kasama ang LTO dyan or taga-LTFRB kung mang-i-impound man sila dahil sa pangungolorum. Tama po, meron pong karapatan ang MMDA ng mang-reker, mang-impound ng sasakyan. Pero ito po yung mga sasakyan na obstruction na sa kalsada, mga nakahinto, mga unattended o yung mga sasakyan sa tabi ng bangketa na hindi na umaandar, nabubulok na lang. Yan, pwede ho nilang buhati yan, i-reker nila yan, impound nila yan, dalhin nila yan sa tumana at itambak nila yan doon. Pero kung ang purpose ng pang-i-impound, pang-re-reker, panghuhuli ay dahil sa kolorum, di umano, wala silang karapatan mga kabantot, mga kababayan. Diyos ko. Ito na lumalabas na yung pang-aabuso ng MMDA dito, Panginoon ko. Ang kapal ng muka, ang tigas ng muka, sa totoo lang. Wala bang susuheto rito? Ako lang mayaman tao. Kakasuhan ko ng kakasuhan to mga demontres na to eh. Sobrang abuso niya eh. Grabe, so, kagaya nung nakwento ko doon sa mga nakaraan ko na video, yung sinita nila sa Pasay, yung van na may pasahero ng mga empleyado ng isang opisina, isang kumpanya sa Pasay. Hinuli nila dahil nangongolorum daw. Pero inyo yun, yun operation yun, nag-ooperate ang MMDA. Yun yung sinasabi ng batas na hindi sila pwede independently manghuli ng kolorum. Kung ibig sabihin, dapat may kasama silang LTO or LTFRB. Doon pala may paglabag na sila. Wala kasing sumusuheto sa wala kasing sumusuheto, walang gumugulpe, walang dumidisiplina sa MMDA. Parang sila na yung mismong batas. Sabi nga, lang sila sa pagpapatupad lang sila ng batas trapiko, hindi sila pwedeng maging pulis. Para na nga po silang pulis, biruin nyo, pinara yung mga motor, di ba? Kasi ang sumbong, helmet, saka naka-uniforme ng Joyride. So, hindi ba dapat pag nanguhuli ang mga enforcer, visual ang gamit, mata. Ano ibig ko pong sabihin? Nakita mo, nag-getting the red light, or lumiko sa no right turn, sa no U-turn, pumasok sa no entry, mga ganon.
diyan pwede mo silang sitahin. Pero dahil sa sumbong ng joyride na ito mga ganitong tao, ibig sabihin lahat ng naka-joyride noon na may angkas, naka-uniforme, naka-helmet, pinara mo. Dahil lang sa suspecha, ay baka ito isa sa mga nangahabal-habal o nangongolorong. So lahat yung pinara mo. Ganun ba yung tamang pag-ooperate ng mga nangongolorong? O kailangan meron kang matibay na, kumbaga sa mga pulis, bago parahin yung sasakyan, bago hulihin, nakatimbre na. So dapat sana ginawa nilang klase ng pag-ooperate sa nangongolorong. Pumunta sila, magpadala sila ng mga tao nila na nakasibilyan, kung saan maraming tumpok-tumpok ng mga nagmumotor na nangongontrata, nangongolorong. Doon nila mismo hulihin sa akto. Hindi yung bumabiyahe na hindi ka naman sure kung nangongolorong to, pero paparahin mo pa din. Diba? Ang lakas nila mga abala sa totoo lang. So yun na nga po, bawal sila mga kababayan, mga kabantot. Tandaan niyo po yan, bawal silang manghuli ng nangongolorong. Sabihin natin nangongolorong. Sige, sabihin na natin kung ayon lang din naman sa batas at mali ang mangolorong. Sige, tanggapin natin. Pero Diyos ko, yung hinuhuli nila, ilang piraso lang yun. At kung bibilangin mo yung pera na pinag-uusapan dyan, baryang-barya lang po, Diyos ko Panginoon. O, ano pang sabi niya sa batas? Hindi sila pwede mag-impose ng fine, ng penalty kung magkano. Ang magsasabi niyan dapat LTO or LTFRB. Pero kung may existing law na sinusunod naman ng MMDA, okay yon. Pero yung sila mismo, meron silang sarili nilang numbers kung magkano ang kanilang isisingil, hindi po pwede. Hindi naman sila mataas sa lahat Kumbaga ang MMDA napapasa ilalim lang yan Hindi sila nilikha, ang MMDA po hindi nilikha na nasa saligang batas. Sila po ginawa base ron sa Republic Act na may Republic Act na sinasabi. Yan dumaan sa Kongreso at yan may pahintulot ng Supreme Court. Kaya ang Supreme Court talaga po malaki ang role na gagampanan niya rito sa ginagawa ng MMDA na to. Dahil ang kapangyarihan ng MMDA po binigay lang, pinahiram lang. Hindi po talagang kanila yan. Bakit? Lahat naman ng tayo, lahat naman ng ahensya ng gobyerno, hindi walang, sabi nga, no one's above the law. Sobra na ang MMDA. Hindi na tama yung ginagawa. Sige, sabihin natin bigyan natin ng katwiran yung sinasabi ni Gabriel Go. Yung nahuli nila na memoro ng joyride na nag-offline tapos nangontrata. Kumbaga hindi dumaan sa app yung biyahe, hindi ipinasok sa app. Kaya lumalabas kolorum siya. Paano kung pauwi na ako? Ayoko nang pumick up, pero meron akong nakausap na pauwi sa same direction lang din naman, na pwede ko na siguro patayin yung app ko. Discretion ko yun di ba? Walang iniwan yan sa ibang mga nagka-grab, yung mga kotse, di ba? Minsan magpauwi na, pinapatay na nila yung app nila. Tapos hahanap na lang ng pwedeng kasabay, kakilala, or taga ron sa lugar nila na at least hindi sayang yung takbo nila. At meron pa rin silang kinita. At saka kung susundan natin yung argumento na yan ng MMDA, paano yung mga taxi? Sa Balintawak, ang daming dyan taxis, lalo sa madaling araw, na nagsasakay ng mga pasahero, namimili ng gulay, ng karne, etc., isda, sinasakay sa taxi. Pero yung mga yan po, hindi ho nagbababa ng metro yan, puro kontrata yan. Sigurado po ako dyan. O di ibig sabihin, kung susundan ko yung sinabi ni Gabriel Go, nangungulorong din yung mga yan, bakit hindi nila hulihin? Napakadaming MMDA tuwing madaling araw dyan sa Balintawak. Balintawak pa lang po napakarami pang lugar na ganyan ang ginagawa. Yung mga tricycle, alam ko kung sakop ng MMDA yung mga tricycle. Ang mga tricycle may taripa, merong nakatakdang amount ng pamasahe. Pero minsan, nangongontrata sila, hindi nila sinusunod yung kung magkano yung tinakdang amount o karagdagang bayad per kilometer.
Minsan hindi nila ginagawa yan, so nangungulorong din sila. Hindi po ba dapat pagka ganyan nanghuhuli ka ng isa, iparehasin mo, lahatin mo. Huwag yung motor, kaya nila ginawa to sa mga nanghahabal-habal. Ang binigyan nila ng pabor dito yung yung joyride Sa totoo lang yung binigyan nila ng pabor. At hindi yan, walang maitutulong yan, walang naitulong yung panghuhuli na yan sa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino. Diba? Para patulan mo. Imposible namang MMDA, soft drinks lang ba yan? Banana cue saka kamote cue lang ba katapat niyan? Imposible. Sigurado yan, mayroong Spraken Heights dyan. May mga kaliwaang naganap dyan. Aminin nyo man at sa hindi. Ang dami nyo nang ginagawang violation MMDA sa totoo lang. Wala pala kayong karapatang manghuli, wala kayong karapatang mag-operate o manghuli ng nangongolorong. Sabihin natin nangongolorong mo yan, wala kayong karapatan kung kayo lang. Dapat kasama nyo LTO, kasama nyo LTFRB. Tinamaan kayo ng lintik kayo, gagaling nyo. Sobra na po mga kabantot. Yung mga nauupo sa MMDA, sabi nga, kung hindi nyo naman expertise ang transportasyon ng traffic, huwag na kayong maupo. Huwag nyo na tanggapin yung posisyon. Bigyan nyo sa iba na nakakaintindi. Ito si Gabriel Go. Pera-pera na lang ginagawa nila dyan sa totoo lang. MMDA, nag-ooperate. Pera-pera na lang yan. Tuloy mo, sige, may nagsusumbong sa kanila. Ganito, yung bangketa namin, puno na ng ng mga vendors, ang daming sasakyan na nakapark, illegally park sa kalsada. Ulit-ulit lang naman po. Dahil wala naman talagang parking area yung mga kotse, walang garahe. Talagang sa kalsada ho sila magpaparada. Ulit-ulit lang. Pag nag-operate kayo, dadambahin nyo yung mga paninda, kukunin nyo. Walang sabi-sabi, yung mga sasakyan na walang tao. Minsan kahit nga nakahabol na yung may-ari, isasampan nyo pa rin sa mga wrecker nyo. Kaya magkano yun? Hindi pinupulot ng mga tao ang pera. Ang mahal naman talaga ng fine nyo tsaka penalty nyo. Marami pa po akong gustong sabihin tungkol dito sa MMDA. Ito yung nangyayari ngayon sa MMDA. Gagawa na lang po ako ng separate na vlog. Maraming salamat po mga kabantots. Tandaan nyo po, iba ang may alam. Hindi tayo maaabuso ng mga enforcer. Kahit mga pulis pa, kung alam niyo yung karapatan ninyo. Bawal silang manghuli ng kolorum, okay? Huwag po kayong papayag. As kagaya na sinabi ko sa mga nakaraang video ko, pag sinita kayo, kunyari natapat sa operation ng MMDA, yung nag-clearing sila ng mga sasakyan, huhulihin kayo, isasampa kayo sa tow truck. Hanapan nyo sila lagi ng trip ticket. Hanapan nyo sila ng yung lumang term yung mission order. Pero totoo 'yun. Meron po talagang dapat na sila na order or joint agreement from from LTO or from LTFRB. Lagi nyo silang hahanapan. At yung mga manghuhuli sa inyo, lalo sa namongoloro, dapat sa mga yan, deputize yan. Kung hindi nyo mapigilan, dapat deputize sa mga yan. Sabihin nila, hindi, lahat ng MMDA, buong organisasyon ng MMDA, deputize ng LTO. Hanapan nyo ng papel. Yung sinasabi ko, yung term na lumang term, hanapan nyo ng mission order. Pag hindi po, wala pong naipakita, naipresenta na written, black and white, na written agreement, na pinirmahan ni ganito, ni ganyan, ng LTO, ng LTFRB, huwag kayong papayag. At kung may maipakita man sa inyo, dapat certified true copy. Lagi nyo tatandaan yan. Huwag kayong basta-basta papayag. Exercise nyo po ang karapatan nyo. Alamin nyo po yung mga karapatan nyo. Para hindi tayo naaabuso ng mga yan. Yun lang po mga kabantod. Maraming salamat. Sana may napulot po kayo. Magandang araw po. Share nyo po ito para maraming taong may marating ng sinasabi ko dito, yung kinukuda ko dito. Para po hindi na abuso, lalo yung mga nakamotor.
Mukhang talagang apple of the eye ng MMDA ang mga nakamotor eh. Masyadong pogi yung mga nakamotor sa mata ng MMDA nga. Magandang araw po, ingat po sila lahat.